Kabanata 4861. Mahina hong ngumiti si Vaughn bago ibinaba ang kanyang baso. Tama ka dyan. Kumikilos sila ngayon. Nakita ko na ang plano ni Nameless. It's perfect. Sa ganitong mga kaayusan, sigurado akong kahit 10 Harvey ay hindi makakalaban sa mga eksperto mula sa Shindanwei at ang Tsuchimikado family. Ngumiti si Vaughn. Si Nameless ay may malalakas na lalaki na nagtatrabaho para sa kanya. Hindi pa banggitin isang misteryosong onmyoji mula sa Island Nations at ang Diyos ng digmaan ng India ay sumusuporta sa kanya. Kahit gaano kahanga-hanga si Harvey, ano ang magagawa niya tungkol doon? Kahit sino ay mapapahamak sa harap ng isang Diyos ng digmaan. Hihihi. So, sinasabi mong patay na si Harvey. Excited si Maisie. I've hated that guy since I first sight on him. May aura siyang kinamumuhian ko. Siya ay isang mapahamak na magsasaka, ngunit hindi siya marunong kumilos ng mapagkumbaba. Hindi niya alam na hindi niya kayang pumunta laban sa mga taong katulad natin, kahit na 8 iba't ibang buhay ang ipaglaban niya. Grabe na nga at wala siyang respeto sa atin. He even glares at us so arrogantly. He must have na may hiling siya ng kamatayan. Tadhana na siyang mamatay ngayong gabi. Baka gaganap siya sa kanyang susunod na buhay. Ang mga talunan ay mananatiling talunan. Walang saysay na baguhin ang katotohanang iyon. Imposible, kung tutuusin, na ikuyom ni Maisie ang kanyang mga kamao, na parabang nakaganti na siya sa wakas. Humigop ng inumin si Kensley, saka nagsalita. You're a lady, Maisie. Can you stop yapping for a second here? Ano ang silbi ng pag-uusapan tungkol sa talunan sa isang lugar na tulad nito? Si Kensley ay nakasuot ng Chanel pleated skirt, Balenciaga stockings, at Jimmy Choo high heels. Ang grupo ay nagbigay sa kanya ng isang imahe ng klase, at siya ay naglabas ng sensual na pang-akit. Kumpara sa iba, na naririto lamang para manood ng palabas, ang layunin ni Kensley ay makuha si Blaine para sa kanyang sarili. Nakakahiya na ang kanyang kalaban ay kailangang magpakita ngayon. Walang sabi-sabing ngumiti si Blaine. Sa isang banda, kontento na siya sa panunood lang ng palabas pansamantala. Sa kabilang banda, hindi katumbas ng oras si Harvey. Si Blaine John ang young master ng isa sa nangungunang 10 pamilya. Gaano man kalaki ang pagbabalik ng isang talunan, wala silang karapatang tumayo sa harap niya. Inalagaan ni Blaine ang mas malaking larawan. Nag-iisip siya ng mga paraan para maging kusa si Nameless sa kanyang utos. Pagkatapos ng lahat, ang Evermore ay pinamamahalaan ng maraming paksyon. Habang siya ay nagmumuni-muni, siya ay tila nagniningning na may dignidad. Pinagmamasdan siya ng mga mayayamang babae sa paligid niya na may madamdaming mata. Tulad ng inaasahan mula kay Young Master John. Pambihirang tao. Siguro kailangan mong tumawag, Young Master Vaughn, sabi ni Maisie. Gusto kong malaman kung paano namatay ang bastos na iyon. Hiniwa ba siya, o pira-piraso? Nagpakita si Maisie ng mapang-asar na ekspresyon. Gusto kong makita ito para sa aking sarili para sa wakas ay maging kalmado na ako. Sure, I'll ask for you, sabi ni Vaughn. Nakaramdam din ng interes si Vaughn matapos makita ang ekspresyon ni Maisie. Nilabas niya ang phone niya, saka nag-dial ng number. Sa sumunod na sandali, naging madilim ang kanyang mukha. Para siyang nakagat ng mapait na apdo. Ano, may nangyari ba? Si Maisie, na medyo casual, ay may napagtanto matapos makita ang mukha ni Vaughn. Dahan-daang nilagay ni Vaughn ang phone niya pababa. Makalipas ang mahabang sandali ay nagsalita na rin siya. Ngayon lang pinatay ni Harvey ang mga Rakshasa monks at napilayan ang dalubhasa ng Abito Way. Maging ang Shindanwei at ang Tsuchimikado family ay lubusang natalo. Nabigo si Nameless. Minamaliit natin ang live-in-in-law. Napatayo sina Kensley at Maisie sa gulat. Maging si Blaine ay likas na umupo ng tuwid na nakasimangot. Kinabukasan, lumabas si Harvey para bumili ng paboritong breakfast sandwich ni Mandy. Pagkatapos, nagprito siya ng ilang itlog sa kusina habang naghuham ng isang himig. Pagkatapos ng isang buong magdamag na pahinga, si Mandy ay nasa mataas na espiritu.
Natapos ang almusal ng dalawa. Naalala ni Harvey na malapit nang bumalik si Lillian at ang iba pa kaya siya ay gustong umalis bago sila lumitaw. Kung hindi, magkakaroon na naman ng ganap na kaguluhan. Dahil sa ilang araw ng kapayapaan at katahimikan, talagang ayaw makinig ni Harvey sa pagmamaktol ni Lillian. Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang phone ni Mandy. Tumawag si Lillian. Ayaw man lang kunin ni Mandy, pero hindi tumigil sa pagtawag si Lillian. Masakit sa tenga ang ringtone, parang umaalingaw sa buong lugar ang sariling tinig ni Lillian. Walang pagpipilian si Mandy, she flashed Harvey an apologetic smile bago sinagot ang tawag. Hindi nakabukas ang speaker, pero rinig pa rin ang malakas na tili ni Lillian sa kabilang side ng telepono. Ano bang problema mo, Mandy? Bakit hindi mo kami sinundo kahapon? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? May sasabihin ako sa'yo. Puno ng malas ang lugar na tinutuluyan ko. Pinagkakaguluhan tayo ng mga tao sa lahat ng oras. Ang pinto ay palaging nakablock. We had no choice but to stay in a hotel because of the water and power outage. Inaalok kami na manatili sa isang 5-star hotel ng libre, ngunit hindi pa rin yun sapat upang magkasya sa aming katayuan. Napagpasyahan ko na lilipat kami sa Australian One. Ang swerte ng lugar na iyon. Babagay sa pamilya. Tama, upang ipagdiwang ang aming paglipat, inimbitahan ko ang ilan sa mga babae ng ika-9 na sangay na pumunta mula sa Mordo. Tandaan mong sunduin sila ngayong gabi, at dalhin hanggang sa Australian One. Biglang ibinaba ni Lillian ang tawag. Napatingin si Harvey kay Mandy na nagtataka. Hinawakan ni Mandy ang ulo niya bago nagsalita. Alam ko na ang nangyayari ngayon. Dahil sa Australian One, tumawag si Inay para ipakita sa lahat ng kakilala niya sa pamilya Jean. Ang mga may magandang relasyon sa kanya ay patuloy na nag-aalangan na lumapit dahil dito. Akala ko nagbibiro sila, pero, ganun ba talaga kalala? Tanong ni Harvey. They're from the top 10 families. How bad can it be? Inilibot ni Mandy ang kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Ang pamilya Jean ay napakalaki, at mayroong hindi bababa sa 20,000 tao sa pamilya. Wala pang 1,000 ang mula sa direktang linya ng pinaggalingan, ngunit ang malalayong kamag-anak ay iba ang balita. Kung mas marami sa pamilya, mas maraming problema ang makukuha namin. Anong klaseng hotshot sa tingin mo ang pwedeng maging kaibigan ng nanay ko? Kung tama ang hula ko, dapat si Tita Whitby ang darating. Siya ay isang lokal mula sa Mordo. Hindi siya gaanong matagumpay, ngunit ang kanyang ego ay nagpapakita ng eksaktong kabaligtaran. Siya ay pinutol mula sa parehong tela ng aking ina. Kung dadalhin siya ni Inay dito, kung gayon. Sa pag-iisip ng kalagayan ni Mandy, nagsimulang makaramdam ng pananakit ng ulo si Harvey. Bukod sa lahat, sapat na ang relasyon ni Tita Whitby kay Lillian para ipakita kung gaano siya kanggahanga. Hindi maiwasan ni Harvey ang manginig ng maisip niyang nag-aaway ang dalawa. Hindi na siya dapat manatili pa. Maghihirap siya kung ginawa niya. Nagpasya siyang umalis nang matapos si Mandy sa pagkain. Para naman sa Australian One, wala siyang pakialam na patuluyin si Lillian doon. Ang lugar na iyon ay kay Mandy na, anyway ito ay kanyang pag-aari. Nasa kanya ang lahat ng karapatan na magpasya kung paano niya gustong gamitin ito. Papalabas pa lang ni Harvey sa lugar pagkatapos kumain. Maya-maya lang ay biglang tumunog ulit ang phone ni Mandy. Mabilis niyang kinuha ang telepono, at naging mabagsik ang ekspresyon niya. Pagkaraan ng mahabang sandali, ibinaba niya ang kanyang telepono at sumulyap sa kay Harvey ng may apologetic look. Harvey, may nangyari sa opisina. I need to go check it out. Ano yun? Kailangan mo ba ng tulong? Nag-aalalang tanong ni Harvey. It's nothing much. Isang maliit na aksidente ang nangyari sa production line. Nakuha ko ang isang tao upang ipadala ang mga nasugatan sa ospital. Ito ay aayusin kapag ang mga pinsala ay nagamot, at ang biktima ay maayos na nabayaran. Sabi, bilang CEO, kailangan kong alagaan ang pamilya ng biktima at ang mga bagay na nauugnay dito upang matiyak ang maayos na operasyon.
Napangiti si Harvey matapos marinig ang masalimuot na salita ni Mandy. Siya ay nagmukhang isang aktwal na CEO habang mas maraming oras na pumasa. Baka isang araw, makakagawa siya ng isang tunay na mayamang angkan gamit ang kanyang dalawang kamay. Hihintayin kita, bulong ni Harvey sa sarili. Ako, para saan? Nataranta si Mandy. Hindi niya namalaya na ang mga salitang sinabi niya sa Buckwood ay malalim na nakaukit sa salita ni Harvey sa kanyang puso. Hindi mo na kailangan. Naku, pero dapat mo akong bigyan ng kamay dahil may kailangan akong harapin ngayon. Sunduin mo si Tita Whitby at dalhin sa Austrian One. Hindi nakaimik si Harvey. No way. I'm not a driver. Mag-cab ka na lang kung kailangan mo. Kung hindi, you can get Cynthia to do that instead. Ang kuripot mo ba, Harvey? Maliit na pabor lang yan. Kalimutan mo na. Pupunta na lang ako mamaya, sabi ni Mandy. Medyo nagalit siya. Napabuntong hininga si Harvey matapos makita ang pagmumukha ni Mandy. Fine, I'll go. I have a condition, dahil wala akong gagawin ngayon, dalhin mo ako sa ospital. We'll deal with your problem at the hospital, then I'll go fetch Tita Whitby. Deal, sagot ni Mandy. Makalipas ang kalahating oras, sa unang palapag na emergency room ng lokal na ospital. Ang sekretarya ni Mandy na si Maya ay tumatakbo sa harap ng pintuan, kasama ang ilan sa mga nakatataas sa Zimmer Enterprise, at lahat sila ay mukhang nag-aalala. Matingkad na pula pa rin ang ilaw sa emergency room. Magpapanik ang sinumang makita ito. Sa hindi kalayuan, paminsan-minsan ay bumukas at sumasara ang pinto ng morgue na mas lalo silang nakakatakot. Sa gilid ng koridor, maraming tao ang nagkukumpulan. Namumula ang kanilang mga mata. Lahat sila ay matangkad at malalakas, at ang ilan sa kanila ay may nakakatakot na mga tato sa kanila. Napatingin silang lahat kay Maya at sa iba pa na may matitinding titig. Bagamat karaniwan ang kanilang pananamit, mukha silang mga thug kay Maya at sa iba pa. Nanalangin si Maya at ang mga executive na maging maayos ang lahat sa emergency room. Kung hindi, ang mga thugs ay galit na galit at gawing impyerno ang kanilang buhay. Anong nangyari dito? Bakit nasa emergency room yung nasugatan? Dinig na dinig ang mga tunog ng mga kaluskos ng matataas na takong. Lumapit ang isang nakaistilong babae na may dalang Chanel bag. Ang kanyang mahahabang binti, na nababalutan ng itim na medyas, ay kaakit-akit. Ang kanyang magandang mukha ay maaaring bumagsak ng buo ang mga sibilisasyon. Ang babae ay walang iba kundi si Mandy mismo. Si Harvey, na nanatiling maingat, ay sumunod na malapit sa likuran. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa paligid niya, pagkatapos ay likas na tumingin sa kanyang compass. Mukha siyang naguguluhan. Nakaagaw ng atensyon ng lahat ang hitsura ni Mandy. Maging si Maya ay hindi namalayan na naroon si Harvey. Mabilis na lumapit si Maya kay Mandy. Masama ito, CEO Zimmer. Nabalian ng makina ang daliri ng trabahador. Ayos lang kung bali lang pero nagdusa siya ng mataas na presyon ng dugo at diabetes, na nagkaroon ng epekto sa parehong oras, na naging sanhi ng kanyang buhay sa mataas na panganib bago siya ipadala dito. Dumating kaagad ang pamilya niya nang makatanggap sila ng abiso. Ang ilan sa kanila ay nagsabing bubugbugin nila tayo at sisirain ang kumpanya sa lupa kapag may nangyari sa manggagawa. Medyo namamaga ang mukha ni Maya, at medyo nahirapan siya bago makarating dito si Mandy. Ang iba pang mga nakatataas ay dapat na nakatanggap din ng parehong paggamot. Gayunpaman, hindi sila mangangahas na lumaban dahil ang mga taong iyon ay pamilya ng manggagawa. Ayaw nilang tumawag ng security o ang mga pulis. Kung lalala ang mga bagay, maaapektuhan ng husto ang mga operasyon ng kumpanya. Nadala siya sa operating room dahil sa alta presyon at diabetes. Nagulat si Mandy. Ano ang kinalaman niyan sa kumpanya? Babayaran natin ang mga bayad sa medikal, pensyon, at pagkawala ng pag-iisip para sa kanyang naputol na daliri pero walang kinalaman sa atin ang iba niyang komplikasyon. Nataman din kayo ng pamilya niya sa mukha. Sobra ito. Galit na galit si Mandy nang makita ang mga marka ng palad kay Maya at sa mga nakatataas.
Gayunpaman, tumayo na ang mga miyembro ng pamilya bago humingi ng paliwanag si Mandy. Ang lalaking namumuno sa grupo ay matangkad at malakas, at sinusukat si Mandy ng masamang tingin. Ikaw ang CEO ng Zimmer Enterprise, si Mandy Zimmer, tama ba? Naiinis si Mandy sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, ngunit pinigilan niya ang kanyang damdamin at kumunat ang noo. Tama, madali lang yan. Malamig na tumawa ang lalaki. Mag-usap tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4865. Natigilan si Mandy. Pag-usapan. Tungkol saan? Pag-usapan ang tungkol saan? Sinadya ng lalaki na tumahimik, pagkatapos ay sumigaw sa karamihan. Makinig ka dito. Ano ang tono nito? Habang nagtatrabaho sa kumpanya, naaksidente ang tatay ko at dinala sa emergency room. Narito kami ay nakikipag-usap sa kanya tungkol sa compensation, ngunit siya ay kumikilos na walang pakialam tungkol dito. Buhay lang ba kaming mga langgam sa inyong mga kapitalista? Wala bang halaga sa inyo ang buhay namin? Hindi ba kami magkakaroon ng pagkakataong magsalita pagkatapos naming masaktan ang aming sarili para sa kapakanan mo? Hindi mo man lang ba kami kakausapin? Hindi ba kami tao sa iyo? Tatawag kami ng mga pulis para dito. Isasama rin namin ang gobyerno. Gusto naming mabangkaruti ang buong kumpanya mo. Ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya na nakatayo sa hindi kalayuan ay sumulyap kay Mandy at sa iba pa, na na-curious. Ang ilang mga tao ay nakakuha ng isang ideya tungkol sa sitwasyon, at nagsimulang magtsismisan na parang isang bagyo. May naglabas pa ng phone nila para kumuha ng litrato. Pagkatapos ng lahat, ang malaking kaguluhan ay walang alinlangan na magiging malaking balita. Kumunot ang noo ni Harvey sa mga taong nagdudulot ng pinakamalaking kaguluhan, at tahimik na nagpadala ng text sa kanyang telepono. Napagtanto ni Mandy na ang kumpanya ay maaapektuhan ng negatibo kung ang mga bagay ay patuloy na tataas ng ganito. Wala siyang choice ngunit upang lunukan ang kanyang galit bago magsalita. Fine, mag-usap tayo kung yan ang gusto mo. Ang sabi, intindihin mo rin ang sitwasyon. Nasaktan ang tatay mo dahil sa assembly line, pero binayaran na ng kumpanya ang kanyang medical insurance ayon sa mga pamamaraan. Ang insurance ay maayos na makakabayad sa mga bayad sa medikal at iba pang gastusin. Ayon sa mga pamamaraan ng kumpanya, bibigyan din namin ang iyong ama ng $15,000 na halaga ng pensiyon, at personal na magbigay ng isa pang 15,000 mula sa aking sariling bulsa. Isipin mo itong sinseridad namin. Kapag nakalabas na ang tatay mo sa ospital, kukunin naman siya ulit kung papayag siyang bumalik. Mag-aayos kami ng mas ligtas na posisyon para magtrabaho din siya. Sana makita mo ang ginagawa namin dito. Nagsulat na si Mandy ng tseke, at ibinigay sa lalaki. Tumango ang karamihan nang makita nila ito. Sinimulan nilang tingnan si Mandy sa ibang liwanag. Para sa karamihan ng mga ordinaryong pamilya, ang $30,000 ay isang astronomical na numero. Upang magbigay ng ganito kalaking pera ay sapat na ang kabayaran upang patunayan ang kanyang pagiging mapagpasya at resolusyon. Nakahinga ng maluwag si Maya at ang iba pang mga nakatataas. Natitiyak nila na ang mga miyembro ng pamilya ay titigil sa paggawa ng gulo kasama ang pera. Kung tungkol sa mga sampal na kanilang natanggap, maaari lamang nilang isaalang-alang ang kanilang sarili na malas. Nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, hinawakan ng malakas na lalaki ang tseke bago ito pinunit. 30,000. Are you trying to chase us off with just this? Nasaktan ang tatay ko. Baka hindi na siya makapagtrabaho habang buhay. Paano kami makakakain ng ganyang pera? Ha? Wala ka bang konsensya? Kapitalista ka. Tama, si Mr. Lee ang haligi ng pamilya namin. Umaasa kaming lahat sa kanya para mabuhay. Sa tingin mo makakatakas ka lang sa $30,000. Ano bang iniisip mo? May sasabihin ako sa'yo. Masama ang kalagayan ni Mr. Lee ngayon. Kung hindi siya nasaktan, maaari pa siyang magpatuloy sa pagtatrabaho ng 30 taon pa.
Akala mo makakatakas ka ng hindi makabayad niyan. Hindi nakaimik si Mandy. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong hindi makatwiran. Hindi na napigilan ng isang nakatataas ang kanyang galit, at sumigaw, 63 taong gulang na si Mr. Lee. Kahit na may mga regulasyon ng bansa, maaari lamang siyang magtrabaho hanggang siya ay 65. Kapag nangyari iyon, magre-retiro na siya. Hindi man lang siya makapagtrabaho ng 30 taon pa. Sampal, tumigil ka sa kakasigaw. Isang hakbang pasulong ang lalaki at sinampal ang nakakataas sa lupa. Bakit, ano ang pakialam mo dito? Sino ka sa tingin mo? How dare you involved? Sa anumang kaso, walang sinuman sa inyo ang makakaalis maliban kung may deal tayo. Flick. Akmang hahakbang na si Harvey, naging berde ang ilaw ng emergency room. Ang ilang mga medikal na kawani ay nagtulak sa isang sickbed, na mukhang mabangis. Ang nangunguna sa kanila ay si Maren. Bahagyang bumalik ang kulay ng mapotla niyang mukha nang makita niya ang mukha ni Harvey. Siya ay tumango kay Harvey, saka tumingin sa mga kapamilya. I'm sorry, everyone. We did our best. Dahan-daang tinanggal ni Maren ang puting tela sa kama, at bumungad sa kanya ang maputlang mukha. Sumabog ang isip ni Mandy at ng iba pa, at hindi man lang siya makatayo ng tuwid matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang buhay na mawala sa isang negosyo ng pamilya. Walang halaga para sa kanyang kumpanya na huminto sa pagtatrabaho pansamantala, ngunit masama kung kailangan niyang pasanin ang responsibilidad ng batas. Ang Zimmer Enterprise ay nasa isang malalim na gulo, at gayon paman, nakilala siya ng higit pa. Hindi nag-abalang tumingin ang lalaki sa kama, sa halip ay nagpakita ng tuwa ang kanyang mukha. Narinig mo yun, patay na ang tatay ko. Patay na siya. Let me tell you something, you damn capitalists. Sisiguraduhin kong malugi ang mga pamilya mo kung hindi mo haharapin ito. Sisiguraduhin ko. Hindi lang ako tatawag ng mga pulis, kundi kakaladkarin ko rin ang bangkay ng tatay ko sa harap mismo ng kumpanya. Tignan natin kung paano ka makitungo kasama niyan. Siya ay tumingin na suplado, at parang naka-jackpot siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Parang papel ang mukha ni Mandy. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. Babayaran lang niya ang presyong kailangan niya, kahit na sinubukang makipagtawaran ng kalabang panig. Dahil namatay ang kanyang trabahador, maaaring lumaki ang mga bagay anumang oras. Wala siyang choice kundi ilibing ang palakol noon at doon. Magkano? Malungkot na tumawa ang lalaki bago walang takot na sinulyapan si Mandy. Tatay ko yan. Ang biological dad ko, ang lalaking iginagalang ko ng lubos. Hindi sapat ang pera lang. Gusto ko ng 15 milyon. Gusto ko samahan mo ako matulog kahit isang gabi. Kung pumayag ka, titigil na tayo dito. Pero kung hindi, hintayin mo na lang ang court summon mo. Inabot naman ng lalaki ang mukha ni Mandy. Sampal. Nang magbago ang ekspresyon ni Mandy at ng iba, kalmadong humakbang si Harvey. Hinampos niya ang kamay ng lalaki, at sinabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, alang-alang sa namatay mong tatay. Natigilan ang lalaki, pinikit niya ang kanyang mga mata habang sinusukat niya si Harvey. What? Are you trying to save the damsel in distress? Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Siya nagsasalita, habang pinapatunog ang kanyang leeg na nagbabanta. Tingnan ko kung may karapatan kang isali ang iyong sarili. Ako ang asawa ni Mandy, sagot ni Harvey. Asawa, natigilan muli ang lalaki, pagkatapos ay nagpakita ng malalim na ekspresyon. Alam ko na, ikaw ang maalamat na live-in-in-law. Balita ko hindi mo panahawakan ang kamay ng asawa mo pagkatapos ng 3 taon na kasal. Maaari mo pang isampa ang iyong ulo sa mapahamak na lupa para sa pagiging isang lalaki na ganyan. You're giving me another chance. May karapatan ka ba? Karapat-dapat ka ba? Dumura ang lalaki sa lupa. Halika nga, marumi ka. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Pakakawalan kita kung dinilaan mo ito ng malinis. Kung hindi, magbabayad ka. Gusto kong pagbayaran ng asawa mo ang buhay ng tatay ko.
Ikanaway ng lalaki ang kanyang kamay, at lumakad pasulong ang kanyang mga miyembro ng pamilya na mukhang hamak. May ilang babae sa kanila na nakahawak sa mga bangko, handang makipag-away kung magpapatuloy ang usapan na mali. Hold it, sabi ni Mandy, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi kita mabibigyan ng 15 milyon. Ngunit para sa kapakanan ng mga kontribusyon ni Mr. Lee, maaari akong magbigay ng $750,000 na halaga ng pensyon. Ito ang pinakamataas na mamibibigay ko ayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Tungkol sa iba pang mga kondisyon, natatakot ako na hindi ako sumang-ayon. Ang kumpanya ay walang gaanong pera na maibibigay, alinman. Ayaw ni Mandy na makitang sinasaktan ni Harvey ang sinuman, ni hindi niya hinanggad na masaktan siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagplano na ibaon na ang palay noon at doon. Pinapaalis mo kami gamit ang ganyang pera, malungkot na sabi ng lalaki. Nagbago na ngayon. Dahil sa iyong asawa, nagpa siya akong itaas ang presyo sa 70 milyon. Kailangan mong matulog sa akin ng isang buong buwan. Ikaw, sampal. Bago pa matapos magsalita ang lalaki ay humakbang na si Harvey at sinampal siya. Mukhang hindi mo napalalampasan ang pagkakataong binigay ko sa iyo, sabi ni Harvey. Tinapakan niya ang dibdib ng lalaki. Kung aalis ka ngayon, hahayaan kita. Pero kung magpapatuloy ka, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Sa tingin mo may magagawa ka sa akin. Tinakpan ng lalaki ang mukha niya ng nakakaawang ngiti. Hindi pa tayo tapos dito, bakla ka. Pagkatapos, sumigaw siya, papatayin ako ng lalaking ito. Pinapatay ako ng mga hamak na kapitalista. Hindi lang sila tumanggi na bayaran ang pagkamatay ng aking ama, ngunit pinaplano rin nila akong patayin. Nasaan ang batas sa mundong ito? Walang hustisya, mga tao, tawagan niyo ang mga pulis. Matapos marinig ang sigaw ng lalaki, nagsimulang magturo ang mga tao. Inilabas pa ng ilang matuwid na lalaki ang kanilang mga telepono matapos itong makita. CEO Zimmer, si Maya at ang iba ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga ekspresyon matapos makita na ang sitwasyon ay malapit ng lumaki. Higit sa lahat, ang mga tao ay nagpo-post na ng mga maikling clip sa internet. Kung nangyari iyon, ito ay magiging kapahamakan para sa Zimmer Enterprise. Nag-aalala si Mandy. Kung alam niyang mangyayari ang lahat ng ito, hindi na niya isasama si Harvey. Walang pagdadalawang isip, mabilis siyang tumakbo at hinawakan ang kamay ni Harvey. Forget it, Harvey. Buhatin mo siya at humingi ng tawad sa kanya. Magbabayad na lang tayo ng kaunti, is all. Ang lalaki ay tumawa na parang kawawa. Hindi sapat ang pera, magandang babae. Balita ko may kapatid ka na rin. Iba na ang kondisyon ngayon. I want you and your sister to sleep with me for a month. Kung hindi, bas again. Agad na pinitik ni Harvey ang palso ng lalaki sa pamamagitan ng pagtapak dito. Isang malakas na kaluskos ang umalangaw at gamulong-gulong ang lalaki sa lupa, umiiyak na parang baboy na namamatay. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpatahimik sa buong lugar. Walang sinumang umasa na si Harvey ay magiging walang ingat. Ang insidente ay naging isang pag-atake halos kaagad. Kailangang mamuhay si Harvey sa likod ng mga rehas kung hindi siya mag-iingat. Si Mandy at ang Zimmer Enterprise ay malamang na magbayad ng isang mahusay na presyo upang harapin ang sitwasyon. Sa madaling salita, lumala ang buong sitwasyon dahil sa mga kinikilos ni Harvey. Alam ni Maya at ng mga nakatataas ang relasyon ni Harvey kay Mandy, at sila ay may kakilakilabot na mga ekspresyon, ngunit hindi nila gagawin na maglakas loob na magsalita. Kumunat ang noo ni Maren na parang may iniisip. Nakatingin kay Harvey ang mga magagandang nurse na para bang tulala. Walang sino man ang nang-ahas na kumilos sa ganitong paraan sa isang sitwasyong tulad nito, pagkatapos ng lahat. Yung live-in na manugang ay tapos na. Anong kaguluhan ta? Ospital ito. Maririnig ang mga sirena ng pulis. Pumasok ang ilang inspector na nakauniforme na mukhang mabangis. Ang lalaking namumuno sa grupo ay may parisukat na mukha, itinulak niya ang mga tao sa isang tabi bago tumungo sa gitna, na nanlilisik ang mata.
Bilang inspector na nakatalaga sa lugar, siya ay nakikitungo sa medyo mga hindi pagkakaunawaan sa ospital. Kakayanin niya na maunawaan ang sitwasyon sa isang sulyap lamang sa paligid ng lugar. Matapos makita ang lalaki sa lupa, na may matingkad na pulang marka ng palad at naputol ang pulso, ang ekspresyon ng inspector ay lumala. Bilang isang matuwid na inspector, hinamak niya ang nakikitang sinasamantala ang mga karaniwang tao. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya at sinukat si Harvey. Anong nangyari dito? Malamig na tanong niya. Sino ang biktima? Magsalita ka. Huwag kang mag-alala. Kalimutan mo na ang ilang hamak, tatayo ako sa iyo kahit na dumating ang Diyos dito. Kabilang ako sa pamilyang Braff, kung tutuusin. Isa sa mga hermit family. Pinag-cruise ng inspector ang kanyang mga braso na may marangal na ekspresyon. Nang marinig ang apelyido, agad na huminga ang karamihan. Maraming tao ngayon ang nakatingin kay Harvey na para bang isa siyang clown. Siya ang maalamat na inspector. Si Inspector Braff ay itinuturing na isang buhay na alamat dahil sa kanyang relasyon sa pamilyang Braff bilang isang kamag-anak, at ang kanyang pakiramdam ng katwiran. Walang kriminal na makatakas sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, walang pagkakataon si Harvey na makatakas sa kanyang mga pagkakasala. Bago pa makapagsalita si Harvey, pinaypayan na ng lalaki ang apoy. Ginawa niya ito, Inspector Braff. Humihingi lang ako ng makatwirang kabayaran para sa pagkamatay ng aking ama. Grabe na nga hindi siya nagbabayad eh. Sinampal niya pa ako at nabali ang kamay ko. Sinabi niya na ang lungsod ay pag-aari niya. Kailangan mong tulungan kaming mga ordinaryong mamamayan, Inspector Braff. Umaasa kami sa iyo. Ikaw ang aming buhay na alamat, kung tutuusin. Matapos marinig ang baluktot na katotohanan ng lalaki, nagdilim ang mukha ni Inspector Braff. Sinamaan niya ng tingin si Harvey. Gangster ka ba, bata? Napakaangas mo, no? Ang lakas ng loob mong salakayin at saktan ang lalaking ito. Kailangan mong makulong sa likod ng mga rehas ng hindi bababa sa 3 taon kasama ang alinman sa mga singil na ito. Nasa ospital ka ngayon. Siguradong tataas ang sentensya mo dahil dito. Ang sabi, sisiguraduhin kong magsasalita ako para sa iyo kung titigil ka sa sandaling ito. Inilabas ni Inspector Braff ang isang pares ng pilak na pusos, at inihagis ito sa harap mismo ni Harvey. Napangiti sa tuwa ang lalaki at ang kanyang pamilya. Si Mandy at ang iba ay nag-aalala na parang may sakit. Nang akmang hahakbang na siya, kinuha ni Harvey ang pusos at sinulyapan ito ng ilang beses. Kagamitan mula sa isang dekada na ang nakakaraan. Kung isa sa alang-alang mula sa hitsura nito, tiyak na naposasan mo na ang halos 1,000 tao dito. Malamig na tumawa ang ilang inspector. Kaya alam mo kung gaano kahanga-hanga si Inspector Braff. Siya ay palaging ang sagisag ng katwiran. Hindi niya hahayaang tumakbo ng ligaw ang isang kriminal na tulad mo. Kahit na makuha mo ang unang in command ng lungsod dito, si Inspector Braff ay palaging susunod sa batas. Dapat ka na lang magbigay sa sumunod sa kanya. Nagsimulang maghiyawan ang hindi napapansing mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang Golden Sands ay uunlad lamang kasama ng ilan pa sa mga inspector na ito, kung tutusin. Sumunod sa batas, hinagis ni Harvey ang pusos, at ngumiti ng mahina. Naniniwala ako na ang isang lalaking tulad mo ay walang lihim na motibo, Inspector Braff. Ngunit hindi ito kung paano itinataguyod ang batas. Kung makikinig ka lang sa isang panig, hindi ka karapat-dapat na maging inspector. Ang isang matigas ang ulo na tulad mo ay maaaring mapagsamantalahan. Ang mga inspector ay nagalit nang marinig ang mga salitang iyon, na handang talunin ang buhay na impyerno mula kay Harvey. Natural, siya ay tuluyang nalampasan ang kanilang ilalim. Lumala ang ekspresyon ni Inspector Braff, at sinukat niya si Harvey. Patay na ang tatay ng lalaki. Nabali mo rin ang kamay niya. And yet, you're calling me unfit. Are you teaching me how to do sa mga bagay? I wouldn't dare, sagot ni Harvey. Iyon ay sinabi, ang isang wastong inspector ay hindi lamang huhulihin ang isang tao pagkatapos marinig ang pahayag ng isang panig. Hindi mo pa nga ako tinatanong tungkol sa sitwasyon.
Ako ay isang patas na tao. Dahil hindi ka natutuwa tungkol dito, pagkatapos ay subukang kumbansihin ako na gawin ang iba. Kung nagawa mong gawin iyon, hindi kita huhulihin, sabi ni Inspector Braff. Ngumiti si Harvey, saka tinuro ang surveillance camera ng corridor. Mabuti, kung kukuha ka ng isang tao upang suriin iyon, makikita mo na hindi lamang sinusubukan ng lalaki na e-blackmail kami, ngunit siya ay hindi nirerespeto ang asawa ko. Kabanata 4870. Sumimangot si Inspector Braff, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Ang isa pang inspector ay tumakbo upang suriin ang surveillance footage sa lalong madaling panahon pagkatapos. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may nakakatakot na ekspresyon at may ibinulong sa tainga ni Inspector Braff. Pinag-isipan ni Inspector Braff ang sitwasyon bago bumantong hininga. Gusto ko talagang maniwala sa iyo anak. Pero nakakahiya, walang naitulong ang footage. Wala kang ebidensya. I'm sorry, pero kailangan mong sumama sa amin. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy matapos marinig ang mga salitang iyon. Inspector Braff, mapapatunayan kung totoo ang sinabi ni Harvey. Hindi lang si Mr. Lee ay humingi ng $15 million worth of compensation, he even demanded me to sleep with him para sa isang gabi. Pulang-pula ang mukha ni Mandy, ngunit ipinaliwanag pa rin niya ang sitwasyon para sa kapakanan ni Harvey. Si Harvey ang tumayo para sa akin. Dapat patawarin mo siya. Natigilan si Inspector Braff, saka muling bumantong hininga. Gusto ko talagang maniwala sa'yo. Pero kahit na totoo ang sinasabi mo, ang pagsasabi niya ng ganyan sa iyo sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay mabubuo lang bilang isang hindi pagkakaunawaan ng isang mamamayan, higit sa lahat. Ang ginawa ng asawa mo, gayunpaman, ay pananakit. Kahit ano pa, kailangan niyang sumama sa atin. Please. Ikanaway ni Inspector Braff ang kanyang kamay, at ang iba pang mga inspector ay tumayo sa harap ni Harvey. Malamig na tumawa ang lalaki matapos itong makita. Hindi ka ba nakakabilib, Harvey? Expert kang martial artist, tama. Si Inspector Braff at ang iba pa, kung gayon. Walang ibig sabihin ang pagbugbog sa akin. Tama, how dare a thug like you act all miserable here? Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Inspector Braff, alisin mo siya. Huwag mo na siyang hayaang marinig na bumubulalas pa ng kalokohan. Narito ang patunay. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Tiningnan ni Harvey ang matuwid na ekspresyon ni Inspector Braff at ang bonggang lalaki, na kalmado. First time natin magkita diba? Paano mo nalaman na expert akong martial artist? Nagbago ang ekspresyon ng lalaki, na parang may mali sa sinabi niya. I've trained 4 years, but you broke my hand that easily. Kung hindi ka expert martial artist, ano ka? Bulalas niya. Isang kakilakilabot na hitsura ang ipinakita ni Inspector Braff. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay, alam niya kung gaano kalakas na expert martial artist noon. Ang iba pang mga inspector ay agad na naglabas ng kanilang mga baril. Ang ilan ay nagtanggal pa ng kanilang mga safety lock, mukhang kinakabahan. Natatakot sila na magalit si Harvey at gumawa ng pananakit sa iba o pag-hostage ng mga tao. Malamig na ngumiti ang lalaki at ang kanyang mga kapamilya, na parang nanalo na sila. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, saka ngumiti ng mahina. Huwag kang mag-alala, Inspector Braff. Mabuting kaibigan ako ni Director Braff. Kahit na nagkasala ako sa isang krimen, hindi ako lalaban sa pag-aresto. Bakit hindi mo tawagan si Director Braff bago gumawa ng kahit ano? Natigilan si Inspector Braff, pagkatapos ay likas na nagtanong, si Soren Braff ba ang sinasabi mo?